Kalmahan mo. Hinga ka ng malalim. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Huwag kang lalapit. Ayoko makita mo ako ng ganito. Anong ginawa mo sa akin? Kalmahan mo. Hinga ka ng malalim. Dumadalang na ang oras natin. Paparating na siya. Ang hukom. Sino kayo? Anong ginawa niyo sa akin? Tulong! Tulungan niyo ako! Dahil Cristel Kalamian, nagsisimula na ang iyong paglilitis. Ipaliwanag mo kung bakit karapat-dapat kang mabuhay. Ano ang huli mong naaalala? Tumatakbo ako. May humahabol sa akin na 3 lalaki. Tapos, sila yung mga pinagkakautangan ko. May hawak-hawak na baril yung isa. Patay na ba ako? Hindi po ako masamang tao. Sinubukan kong gawin ng tama. Sinubukan ko talaga. Nagtrabaho naman ako ng maayos. Nung namatay si Mama, tumigil muna ako sa pag-aaral para alagaan yung kapatid ko. Kaya lang, kung nagkasakit si Papa, kinailangan niya ng pang-chemo. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin, Lara. Nasa impyerno na ba ako? Hindi ito impyerno. Pero wala ka na rin sa mundo ng mga buhay. Nasa purgatorio ka, Lara. Sino ka ba? Pumikit ka. Ayokong makita mo na ganito ako. Angel? Tumingin sa akin. Ayoko makita mo ako ng ganito. Angel? Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Magkaibigan tayo. Alam ko ang buong kwento mo. Pero sa'yo lang makikinig ang hukom. Sa 18 ng January 2026, nangutang ka sa akin ng 20 mil. Nangako ka na ibabalik mo ito tapos ng 3 buwan. Nung sinisingil kita ng March, ay makaawa ka. Sinabi mo na kailangan pang makapag-ipon, pero mababayaran mo ang utang mo sa loob ng 2 buwan. Pinagbigyan kita. Lumipas ang 2 buwan. Siningil kita ulit. Wala kang maibigay kahit piso. Nung nagkasakit si Papa, wala na siyang trabaho. Ako na nagbayad lahat ng tuition ng mga kapatid ko. Tapos lahat ng mga pangangailangan nila sa school. Pati mga bayarin sa bahay, kuryente, tubig, lahat ng pangangailangan at bills namin ako na nagbayad. Lahat naman ginawa ko eh. Tapos, si Papa. Pero, lahat naman ginawa ko para sa pamilya ko. 28 ng Pebrero 2026, bumili ka ng isang Christie na handbag na nasa halagang 3,279. 5 ng Marso 2026, bumili ka ng isang pitakang tatak Calvin Klein na nasa halagang 2,579. 17 ng Abril 2026, bumili ka ng isang Seiko na relo na nasa halagang 9,100. At noong 27 ng Abril 2026, bumili ka naman ng isang singsing galing sa Pandora na nasa halagang 5,500.
Lahat ba niyan ay ginastos mo para sa pamilya mo? Nagbago siguro tingin mo sa akin, no? Puro luho lang pala pinagagastusan ko. February 28, birthday ni Sarah, yung kapatid mo. March 5, birthday naman ng papa mo. April 17, birthday ko. Kahit sa mga luho mo, kami pa rin ang pamilya mo ang iniisip mo. Eh, yung pagbili ko ng singsing, di ba naging makasarili din ako doon? Nandun ako, Lara. Sinamahan pa nga kitang isoli yung singsing sa store, di ba? Eh, what if hindi ko sinuli? What if nung pag-alis mo, bumalik ako at kinuha ko ulit yung singsing? What if? Alam ko naman kung ano yung totoo eh. Sa buong buhay ko, Angel, hindi ko man lang magawang gastusan yung sarili ko. Honor student ako. Matalino. Plano ko na nga sanang mag-law school eh. Pero lahat yun, binaliwala ko muna. Para na makapag-aral yung kapatid ko. Tapos nung nagtatrabaho na ako, ni piso walang napunta sa akin. Walang ako nalasap sa mga kinita ko eh. Lahat yun napunta sa kuryente, tubig, bayarin. Pati yung pagpagamot ni Papa sa ospital. Kaya, Angel, masama ba akong tao kung minsan piliin ko naman yung sarili ko? Papa? Lara, wag mong hawakan. Hindi yan ang papa mo. In December 2025, isinugod niyo ako sa emergency room ng Quirino Memorial Medical Center dahil nagreklamo ko ng masakit ng tiyan ko. 22 December 2025, matapos ang isang linggo ng testing, sinabi naman ng doktor na mayroon ako stage 3 stomach cancer. Nung gabing yun, habang akala mong tulog na ako, ipinagdasal mo sa Panginoon na sana mamatay na lang ako. Lahat ng ginastusan mo, lahat ng ginawa mo ba dahil mahal mo ko? O dahil lang sa naipit ka sa sitwasyong yun? Pa, mahal na mahal kita. Pa, mahal na mahal kita. Pa, wag mo akong iwan pa. Lara, kumalma ka. Hindi yan ang papa mo. Emma, dahan lang. Angel, katangahan ko yun eh. Napakadami ko naririnig tungkol sa mga kwentong cancer na yan. Kung gaano sila naghirap, nagdusa. Dahil sa punyetang sakit na yan. Ayoko na umabot na maghirap din si Papa, magdusa rin siya sa sakit na yun eh. Kaya naman nagdasal ko yun sa Panginoon eh. Pero magtutusin, ayoko siyang mawala dahil mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Papa, Angel. Alam ko, Lara. Alam ko. Lara Crisel Calangian. Ito na ang huling kabanata ng iyong paglilitis. Ano ang huli mong naaalala? Angel? Pinaril ka ng isa sa mga pinagkakautangan mo. Matapos nun, isa-isa ko silang pinatay. Ito ang tunay kong anyo. Isa akong aswang, mamamatay tao, halimaw, at para mabuhay ka, isinumpaling kitang maging katulad ko. Kuya, wag po! Ibigyan ka na ngayon ng isa pang pagkakataon. Ngunit, meron itong kapalit.
Kapag pinili mong bumalik sa mundo ng mga buhay, ako ang hahalili sa iyong kamatayan. Ngayon na alam mo na ang aking kasalanan, nasa iyo na ngayon ang paghatol. Kung pipiliin mong mabuhay, patunog mo ang kampana ng isang beses. Kung sa tingin mo naman na ako ang karapat-dapat mabuhay, ipatunog mo ng 2 beses. Clara, mas karapat-dapat na ikaw mabuhay kaysa sa akin. Angel, kung buhay mo naman ng kapalit, ayoko na lang din. Clara, wala akong pamilya. Isipin mo naman yung kapatid mo tsaka yung papa mo. Angel, ano ba naidulot ang pag-aalaga ko sa kanila? Nabaon lang kami sa utang. At nilinahabol ako ng mga pinagkakautangan ko. At kung mawala ako, baka mawala na rin sila. Ano ka ba? Ipapasa mo na lang ba yung responsibilidad kay Sarah? Wala na silang ibang maaasahan. Paano kung pagod na ako, Angel? Paano kung ayoko na rin magdusa? Angel, pagod na akong saluhin ng lahat. Magagawan pa ng paraan yan. Tiwala ka lang. Pero kung pipiliin mong manatili dito, Angel, kung sakalang ikaw ang piliin kung magkaroon ng pangalawang buhay, pangako mo sa akin na aalagaan mo sila. kung magsasalita ng ganyan, Mahal kita, Angel. mahal din kita, Clara.